Ito, ang pinakanaunahang dalawang palapag na tricycle sa buong mundo. This is the first double-decker tricycle that you ever seen in your life. Ito, ang ordinaryong tricycle. Maraming klaseng disenyo ng tricycle sa Pilipinas. Kagaya nito, ito, at ito. At ito, ang ginawa namin! At bago yan, ito muna ang nangyari. Ang una ay binaklas namin ang lahat ng nakakabit sa parte ng tricycle, kagaya ng upuan, at sunod na nating tanggalin ang bubong at motor. Habang nagsusukat ang kasama namin, kami naman ay abala sa paghahanda ng mga bakal na gagamitin. Ang pagbending ng tubo ay isa sa mahirap sa part na to, kasi kailangan sakto ang sukat ng bawat kanto para hindi mahirapan sa pagdugtong kapag wini-welding. Sa paggawa ng mga ganitong content ay may mga pangyayari na hindi natin inaasahan, kagaya nito. Uy. Uy. Okay, back to work. Magdi-day ito sana kami ngayon. Ang problema kasi malakas yung ulan. Isa talaga ito sa mga rason kung bakit natagalan kami sa paggawa. Day 2! Kinabukasan ay maganda na ang panahon para ipagpatuloy ang ginagawa natin. Sa ating bansa, isang motorsiklong may sidecar ay tinatawag na tricycle. Para ding budika sila at maaari kang ihatid 24/7. Kaya malaking pakinabang ng mga kababayan natin nang gagaling at pumapasok sa trabaho. Timing may kasama tayong dumating at tatanungin natin kung anong masasabi niya. So ano masasabi mo sa ginawa nating content ngayon? Ang galing. Hindi lang ako ang magiging proud nito pag nagawa niyo yan, kundi ang buong Mandaya tribe ng Davao Oriental. Day 3! Ang unang version ng tricycle ay naimbento noong 1680 na isang German na nagngangalang Stefan Pfäffler. Ang version na ito ay pinapaandar hindi sa pamamagitan ng pagpidal ng paa, ngunit sa pamamagitan ng isang serye ng gears at hand crank. At ito lang yung natapos natin sa 3 araw. Day 4! May tricycle dito sa Pilipinas na paangat ang disenyo. Makikita lamang ito sa lugar ng Pagadian City. Kagaya din ng ibang tricycle, may 3 itong gulong na nakakabit sa motorsiklo. Pero ang sidecar nakatingala, kagaya nito. Ano man ang paandar ng sasakyan, ang mahalaga ay masiguro na ligtas ang sasakay na pasahero sa kanilang paroroonan. At ito na ang itsura ng skeletal na 2 palapag na tricycle. Halos isang buwan namin itong ginawa dahil sa paiba-iba ng panahon at sa kawalan din ng budget. Kung i-compute natin lahat, ay aabot ng tumataginting na 100,000. Motor, 48,000. Kaha sa baba, 30,000. Ang kaha sa taas ay mahigit kumulang 15 to 20,000. Hindi pa kasama ang labor. Dahil ang gumawa nito ay kasama namin sa paggawa ng mga content. Sana mapansin tayo ni Idol Beatmaster para matulungan tayo sa susunod na mga content. Ngayong araw na to ay magpipintura tayo, maglalagay ng salamin at bubong. Pagkatapos namin magpintura, maglagay ng bubong at salamin, ito na ang itsura ng 2 palapag na tricycle. Pero bago natin paandarin, papap doon! Papat doon! Panelos! Let's go! Dumaan muna kami sa gas station para magpagas. Shoutout pala sa lahat ng pump boy ng Petron. Sa buong buhay daw nila ay ngayon lang may nagpagas na 2 palapag na tricycle. Ngayong araw na to ay pinuntahan tayo ng GMA para interviewin sa 2 palapag na tricycle sa isang episode na Kuya Kim, ano na? At dito in-explain ko sa kanila kung paano umakyat sa taas at ilang tao yung kayang sumakay. Dalawa taas. Dalawa. Yung tinesting namin sir, 2. Tapos dito sa baba, apat. Apat yung driver. At dito ay tiningnan ni Kuya Cameraman kung matibay ba yung paggagawa at kaya bang magkasya kung lahat kami ay sasakay. At tinesting ni Ma'am Jandy umakyat sa taas. First time na ako makasakay og tricycle nga doon ay duha ka andan na. Murag gidoble nga tricycle. So ano ang sakaon? Siyempre mo try. Kasakay naman sa diri. So mo try kita diri taas. Kaya man nino? Yan! Naitanong ni Ma'am Jandy kung gaano ito kataas. Ang sukat ng tricycle na to ay nasa 12 feet. Sa buong buhay niya ay ngayon lang daw siya nakasakay ng 2 palapag na tricycle. At sumakay na din ako. Pero bago yan, ito muna yung nangyari. Yung umpisa talaga, hindi pa man na yan. Na-change lang yan yung time na nagsama-sama na.
siguro ang banda ng 2,000. So yung page talaga. Ha? Ay, malay. Ipapataga ka na. Ay. Dito namin nalaman na ang isang reporter ng One Mindanao GMA ay isang dugong Mandaya. Yung parents niya ay nakatira sa Manay, Davao Oriental. Nakaka-proud maging isang Mandaya pero nahurot na talaga ang Tagalog ko. Nakasabot pala ng Mandaya ang kaistorya ko. Ba't ka daw mo, sir, nung nagbuhan na? Yes po. Yung iba, kasama ko sa sayaw dati. Yung iba, mga tinuturo ko sa sayaw. Yung anak ko, yung content. Sabi ka mag-short set. Oh, kira. Mga budula. Hello. Wala na ka? Pero yung sa ano man, wala kayo ginilaan sa akin. Basically, edad, pangalan, and then, bakit nyo nabuo, Or magpunag. Okay. paano nyo naisip. Dito kinunan muna ng detalye ang tricycle. Pagkatapos ay naghanap na kami na pwede kami mag-shoot. Yung kasama ko, dito rin yung lupa. Kung kumuhay nila. Sumula po sa media, sir. Ah, sir. Tampo na yun. Kayong kuano, padulong mo biri. Oh, miss na tayo kayo ng mga kuan. Sobrang hirap pala ng trabaho ng isang cameraman. Nakikita ko si Kuya na sobrang dedicated niya sa trabaho at dapat lahat ng anggulo ay nakunan. Tinanong ko si Ma'am Jandy kung ilang taon na ba nagtatrabaho si Kuya cameraman. Kuya, napakatagal na niya. Parang nasa, since 1994. Ikaw, ilang taon ka pa? Ilang taon ka na sa trabaho? 9 years. 9 years for this week. So mga 22 ka pa lang. After graduation, ako parang 20. Dali. At dito tinanong ko siya kung kumusta ang trabaho bilang isang reporter. Minsan nakakapagod, pero fulfilling. Yes. If you're passionate sa gusto mong ginagawa, tatagal ka talaga. Yes. And as long as you're just Buti enjoying pa yung trabaho ng tagal. yung relasyon. Ay, yung relasyon hindi. Wala. Nung napadaan tayo sa bilyaran ay sobrang saya ng solid followers natin nung nagkita tayo. Pagdating namin sa bayan ay nilalayan ko muna si Ma'am sa pagbaba dahil maghahanap kami ng may interview kung ano ang reaksyon nila sa dalawang palapag na tricycle. Kayo ng tricycle na may dalawang palapag. Tataka nga, paano nagawa nila ng ganyan? Natuwa naman kayo. Siyempre naman. Sasakay din ba kayo niyan? Ayaw ko pa. Baka mahulong ako dyan. Okay, thank you. Ano po pangalan natin? Sa Shano. Kung papasakayin kayo, sasakay ba kayo? Para takot ako. Bakit naman? Okay, para mataas. Hanggang tingin na lang kayo. Anong name? Dungdong. Maria. Maria. Thank you. Thank you. Oo, yung malaking tricycle ay yung may second floor. First time po ba nakakita ng tricycle? Anong reaction niyo na eh? Uy! Takot ako pag makasakay. Kasi mataas. Pag mahulog ka, kawawa ka tambay. So hindi kayo sasakay dyan? Hindi. Pero pang ilang ano nyo na yan, nakita yun? Ngayon lang. Ngayon na. Anong name nyo na yun? Elena Tomas. Elena Tomas. Thank you, nanay. Dito ay umuwi na kami para maghanda ng interview. My name is Porperio Batilier, 31 years old, nakatira sa Katil, Davao Oriental. Ako po yung nakaisip ng dalawang palapag na tricycle. Paano nyo naisipan yung paggawa ng tricycle? Naisip ko lang ito kasi sa tingin namin yun ang papatok sa mga tao. At nagpulong-pulong po kami mag-building at para matutong-tungtong yung mga bakal. At yun, yung resulta yung dalawang palapag na tricycle. Oh. So, kailan niyo siya, sinimulan na gawin and gaano katagal siya nabuo?
Umabot po ito ng mahigit 2 buwan bago ito nabuo. Pero hindi paputol-putol po yung paggawa namin kasi sa kadahilan na iba-iba ng panahon dito sa amin, sa probinsya. At isa din sa mga dahilan, rason kung bakit natagalan kami dahil na din sa financial problem. So, ano po yung challenge ng pagbuo nung tricycle? Yung challenge po, kasi first time namin gagawin yung 2 palapag. So wala kaming idea sa kung paano buuin. So nag-research na lang kami kung paano gawin at nagtulong-tulong kami kung ano yung mga dapat gawin para mas durable yung gagawin namin 2 palapag. Bale, walang tumulong sa inyo, kayo lang talaga 5. So kami lang po yung gumagawa sa 2 palapag na tricycle. Safe naman siya. So, sa video, makita nyo naman na sumakay kami lahat kasi gusto namin patunayan sa tao na kaya siyang sakyan, kaya siyang gamitin. Parang tataob. So, paano nyo sinisecure yung safe? Gaya ng sinasabi ko kanina na this content is for content purposes. Hindi talaga yung ginagamit pang imasada. At about sa safety din, hindi din namin advisable na gamitin yung ibang tao. Oo. So, nung nakita nyo yung reaction ng ano yung mga usually na nakikita yung reaction from the people? Yung reaction ng tao, masaya sila at yung iba natatakot na sumakay Oo. dahil din sa siguro sa tingin nila masyadong mataas yung tricycle. So, anong gagawin nyo dito? Tapos na yung, di ba na-post nyo na to? So, anong gagawin na sa tricycle? So yung gagawin namin sa tricycle, ika-cut namin yan kasi yung 2 palapag na nasa taas is ika-cut namin, gagawin na lang namin another tricycle. Okay, so lalagyan na lang ng motor. Yes. Oo. So, magkano nga ulit yung gastos nyo dyan? Kung i-compute natin lahat, aabot ito ng mahigit kumulang 100,000 talaga. Hindi pa kasali yung labor. Oo. Dahil kayo kailangan din. Yes, kami lang din. Okay. So, ano pa bang aasahan na i-content ninyo? Abangan nyo lang kami sa mga susunod naming content. Yung mga content namin, yung mga hindi ginagawa ng mga pangkaraniwang tao. Gusto lang namin kayo sumaya. Gusto lang namin kayo sa panandalian at is magkita yung dito namin. Nakalimutan nyo yung problema nyo. Sino ba yung, parang may background sa welding? Yes. Yung fabricator talaga namin, si Angelbert Cabanyog, yung kasama ko. Oo. Pero hindi ka nag-aaral, parang self-taught lang. Okay. So sila naman, yung iba, ano naman yung Yung ambag? iba, estudyante, yung iba, may mga pamilya na. Kapag may time sila, doon lang sila pumupunta para tumulong. Alright. Thank you! Ito na yung hinihintay natin na mapaandar at makasakay kaming lahat. Nung una ay nakakatakot, lalong-lalo na kapag ikaw yung nasa taas. Timing na nasa taas kami at malakas ang hangin nung dumaan kami sa Papag Bridge at may nadaanan kaming mangga at hindi ito pinalampas ng kasama ko. Habang papunta kami ng bayan, marami kaming nadaanan ng mga solid followers at sobrang saya ng mga bata nung nakita nila ang 2 palapag na tricycle. Nang napadaan kami sa may paliga, halos lahat ng tao ay napalingon. Sino ba naman ang hindi mapapatingin na sa buong buhay natin, ngayon lang tayo makakakita ng 2 palapag na tricycle? Sa mga nagtatag sa amin sa police station at LTO kung papasama kapag irehistro ay hindi namin alam. This video is for content purposes lamang. Hindi po ito ginagamit sa pang-araw-araw.